Tara. Okay, start na tayo, no? Nalulula ako kay Kuya Jam. Sige, ito. Ito naman. Okay, so pray muna tayo. No? Welcome sa inyo, Trixie, Abigail, Sham, Eliazar. Anong palayaw mo? Eli? Sham. Okay. Set ko na si mama mo. Perin, sinet ko na. Pagpagatin ng sasakyan. Tapos pagtas na ito. Okay, pray tayo. Salamat po, Lord, for this afternoon. Ano niyo po kami sa iyong pong Bible study. And prepare niyo po puso namin, puso na makikinig, Lord. And this message is a very specific sa makikinig ngayon. Ito ay isang tukoy na mensahe sa isang taong nakaupo ngayon rito. At kakausapin mo, Panginoon. At sila po ay binyo ng response and desire na tumugon sa iyong salita, Panginoon, ipapangaral. And I need your guidance, your provision, Lord, and your assistance po sa akin. Kailangan ko po, Panginoon, kayo ngayong oras na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa buong awitan, buong kantahan, Lord. I bless you po sa pangalan ni Jesus, amen. Okay, so, kanta tayo with the banner, Faith is the Victory. Faith is the Victory muna. Ito, yung Faith is the Victory. Yan. So, yung mga singers natin. Advice. Oo. Tumakata kasi sila kanina, kaya... Ilan taon ka na, ano? 14. 13. Patanda na to eh. Ikaw? Ha? 13. Oh, edad, ganyang edad talaga magde-decide eh. Ganyang edad. Yung mga ages. Anyways. Okay. Kasi tayo on the first, no? And come along the hills of light. Okay. Kato yung tono niyan. Pakita ko muna sa inyo. Intro. Faith is the victory, oh. And up along the hills of light, each Christian soldiers rise and press the battle ere the night shall veil the glowing sky. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Okay, wait lang, Jom. So, yan yung tono. Okay, simulan natin sa second verse. Ito. So, second verse, chorus, third verse, chorus, tapos fourth verse. Okay? So, ganun lang yung ano nun, tono nun, ha? So, try nyong i-analyze din yung kanta. Hindi lang basta awitin, kundi i-analyze, basahin, at unawain yung ating kinakanta. May explain ko sa inyo. Okay, on the second verse, His banner over us is love. Okay, ano verse? His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road as saints before, with shout of triumph trod by faith. By faith they like the whirlwind's breath, swept on the triumph field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Oh, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand, the foe we fight, throw up in dread array. Let tents of peace be left behind, to the fray.
Salvation's helmet on each head, with truth all girt about. The earth shall tremble, the earth shall tremble neath our tread, and echo with a shout. Faith, chorus, is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last verse. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the ages he shall know his name, confess in hand. Then onward from the hills of light. Our hearts will love aflame, will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. You know, medyo siguro awkward sa inyo pa ito. No? Pero pag naintindihan nyo kung bakit kayo kumakanta, anong dahilan nyo ba't kayo kumakanta, at mag-iiba ang dating ng kanta sa inyo every time. Siguro right now, ano to? Anong nakanta namin? Parang ano pa to eh. Medyo purging, alam mo, medyo purging pa to sa inyo eh. Ano to? Nakakaano to eh, nakapurga to eh sa mga ano eh. Pero, you know, the song really means is, faith is the victory that overcomes the world. You know kung ano ibig sabihin nun? Sa Bible, maraming characters na nag-testimony sila that they live by faith. Last week, kung wala pa kayo, wala ka pala nun. Last week, ang pinag-usapan namin is all by faith. All about what is faith. Ano nga ba ang pananampalataya last week? Kasi sa Bible, faith is something, is the substance of things we hope for. Ito yung nagtutulak sa isang Kristiyano. Bakit si Shim ganito? Every Sunday, nag-church siya. Bakit kailangan whole day? Ba't kailangan ganun? There's something. Faith. May pananampalataya. Bakit sa Bible, kwento ng Bible, grabe na yung mga Kristiyano noon, napapapugot ang ulo, pinapakain sa mga leon, hindi mo lang sila pumapalag. Bakit pinipigilan na lang ng mga magulang? Yung mga Kristiyanong kabataan, tuloy-tuloy pa rin sila. There is one substance sa kanilang lahat. Faith. Yung faith na yon sa ibang religion, wala. Kasi ang Katoliko, anytime gusto mo mag-attend, doon ka lang atin. Walang faith doon. Faith is something that you do not see, yet to believe. That is faith. Eh, pag sumunod ka sa Panginoon, ano mapapala ko dyan, Eleazar? Kuya Paul, ano ba mapapala ko pag sumunod ako sa Diyos? Hindi ko rin alam. By faith, follow Jesus. Believing on His Word, nasabi niya, sumunod ka sa akin, and I will give you rest for your soul. Hindi po natin alam kung ano yung rest na yun. But rest assured, merong promise ang Panginoon na iniiwan sa atin. Yun ang kailangan mo sa palatayanan. Okay? That is the faith. Faith that overcomes the world. Yun yung faith that will vanquish the host of night in Jesus' conquering name. Okay? And right now, you are there, kayong mga young people and all of our members. Nakaupo kayo dyan, and ako nagtatayo, nag-share sa inyo, meron tayong kanya-kanyang faith. And this faith is something na madidevelop sa atin. Okay? Kaya sa inyo, ang pagkanta ng awit ng Panginoon, medyo awkward pa. Pero pag natutunan nyo, nakilala nyo si Jesus, mag-iibang dating sa inyo neto. Baka maya konti. Okay? Second song, Banner of the Cross. Okay, sino po walang kopya pa? Ito pa, meron pa rin extras. Kopya. Hi, Lacey. Long time no see. Ito po. Banner of the Cross. Okay? Ayusin mo, Jum, ha? Okay? Lakasan mo yun. Okay? O, intro. Banner of the Cross. So, yung mga dati na, lakasan po natin ang awit para makasabay sila lahat. On the verse, there's a royal banner given for display to the soldiers of the King.
As an ensign fair we lift it up today, was a ransom while we see. Marching on, marching on, marching on. For Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing. Neath the banner of the cross, though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed. And beneath his foot as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Chorus, marching on, marching on. For Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing, neath the banner of the cross. Third verse. Over land and sea, wherever man may dwell, make the glorious tidings known of the crimson banner, sword it set, while the Lord shall claim his own. Chorus, marching on, marching on, marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing beneath the banner of the cross. Last, when the glory dawn is drawing very near, it is hasting day by day. Then before our King the foe shall disappear, at the cross the world shall sway. Marching on, marching on, marching on. For Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing beneath the banner of the cross. Okay? Amen. Marching on, marching on. Marcha para sundalo. For Christ count everything but loss. Yun yung gagawa ng faith. Pagdating kay Kristo, sabi ni Paul, I count all that is gained to me dung. Binilang ko lahat ng meron si Paul, sabi niya, lahat ako ay Hebrew of Hebrew, Pharisee of Pharisee. Mayaman ako, may kaya si Paul. And they left, iniwan niya lahat yun for Jesus' sake. Yun ang nagagawa ng faith. Yun ang nagagawa na. Ano sabi ko lang sa inyo last Bible study natin? If your faith will not produce a decision to follow Jesus, your faith is dead. Sabi ni James, faith without works is dead. If your faith, sinasabi mo sa akin, Kristiyano, believer, and kayo, meron kang faith, ako yung sumampalataya na sa Panginoon. Yes, if your faith will not produce a decision to follow Him, your faith is dead. Your faith is in vain. That is not the faith, victorious faith. That is not the victorious faith. That is not faith that overcomes the world. Faith that will overcome the world is the faith that will follow Jesus Christ, no matter what. No matter what. Kahit ano mawala sa buhay ko, I will still follow Him. Because I know, ano man mangyari masama sa akin, Jo Marie? Ano man mawala sa buhay ko? Ano man ang maalis? Still, I will follow Him by faith. That is the faith that overcomes the world. Yun ang rason nila, bakit may banner of the cross. Marching on. Patuloy lang tayo mga kapatid sa pagsunod sa Panginoon, no matter what. For Christ, count everything but lost, and to crown Him King. Work, toil, and sing beneath the banner of the cross. Okay? So, Cristel, si Cristel kakanta sa atin. Tumaga tayo mag-share ng isang Amen. Okay. Tugtugan na natin para tumuno. Anak na kasi ako. Ano ba ito? Lisa lang. Malapit sa mic. Hello. Hello po, kakanta ako para sa Panginoon. Short testimony lang. May ilan sa linya dun sa awit na, ba't naiyak ako? Totoo sa buhay ko kasi pag
pag alam niyo yung dumadating yung panahon na parang ang bigat-bigat ng buhay, tapos wala ka namang katulong, kumbaga. Kasi sa bahay namin, isa lang akong kasyano. Tapos, isang blessing pa na nakasama ko yung 3 kong pamangkin. Siyempre, hindi naman palagi masaya, alam niyo yun. 3 sila, so iba-iba sila ng ugali. Mahirap silang dalhin. Pero dahil nga, meron akong desire na mailapit ko sila sa Panginoon, kakayanin sa tulong ng Panginoon. So, keep walking in the Lord lang ako palagi. At sana maging blessing siya sa inyo na kahit dumating man kayo sa punto na parang feeling niyo susuko na kayo kasi nawalan kayo o kaya may inalis sa buhay niyo, patuloy lang tayo sa Panginoon. Yung promises niya yung panghawakan natin. Kasi doon, hindi tayo mafe-fail. Doon din lalabas yung exercise ng faith natin. So, mga salita ng Panginoon na napanghahawakan natin. Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap na siya'y pasalamatan? Tila ba kay hirap magbigay ng papuri? Kung nadarama na may kabiguan lagi, natitirang pag-asa, tila ba maglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso? Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Ang luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Ang paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Lahat ng sandali, siya'y pasalamatan. Buhay man may tagumpay o may kabiguan, ang pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan. Hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Ang paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Ang paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Ang paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Thank you po. Okay, so open your Bibles po sa Matthew chapter 15. Study the Word of God. Praise the Lord for this testimony po. Every Christian has a testimony ng paninindigan sa Panginoon. And also,
mga Kristiyano sa Bible, meron din kanya-kanyang testimony. But by faith, they are overcome. They continue steadfastly. Matthew chapter 15, and this will not so long, no? Ito yung napakalaking blessing para sa akin also. And I hope this message will speak to a specific person this afternoon. Matthew chapter 15, reading from verse 22 after verse 27. Verse 28. Okay? Let me read this to you, Lord. Verse 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciple came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Verse 26. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Verse 27. And she said, Fruit, Lord, yet the dogs eat of the crumb which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. This passage, story, let me explain first to you. Ito ay merong, si Jesus pupunta sa Tyre and Sidon para magtago. Because after nang galing sa Galilee, naengkwentro niya lahat ng mga Pariseyo at mga Saduseyo, mga hipokrito. At kinalaban niya, ang dami niyang word na sinabi. Kung mabasa niyo yung buong chapter 15, makikita niyo yon. And he came to Tyre and Sidon. Sabi niya sa mga apostle, okay, pupunta ko rito sa bahay na ito. Sa isang specific na bahay. Wala dapat makakalam kung nasaan ako. Kasi gusto niyang magtago eh. Gusto niyang mapagpahinga, rest for a while. Okay? And then ito. Habang nagpapahinga si Jesus sa isang room, mayroong isang Canaan woman. May isang Canaanite woman na pumunta at kumatok, O Lord, thou son of David. Di ba? My daughter is vexed with a devil. Di ba? Yun ang sapit nung babae. Ano sabi ng mga ano sabi ni Jesus? Wala. Ano sabi sa verse 23? But he answered not a word. Walang sinabi si Jesus na anumang salita o reply doon sa tumawag sa kanya, O Lord, thou son of David. My daughter is vexed. Ano nangyari sa anak nung babae? Sinasapian. Sa totoo yung pagsapi po mga kaibigan. Totoo po 'yan. Ang isa sa mga simptomas ng sinasapian ng demonyo is ayaw magsuot ng damit, nagdalaslas, dinadamage ng kanyang sarili, sinasaktan ng sarili nila, self-infliction. Tapos, ayaw kumain at kung saan nakakarating na walang suot. Yun ang nangyari dito sa anak niya. Lumapit siya kay Jesus, alam niya kasi na andito siya sa lugar na ito. But Jesus answered her not a word. Walang binanggit na anumang reply ang Panginoon Kristo. Ano sabi ng mga disciple? Send her away! Sabi ng mga apostol kay Jesus, Jesus, paalisin mo na kayong babaeng yan. Kasi kakasigaw niya sa labas. Katok ng katok eh. Kakasigaw niyan, baka malaman ng mga tao dito na nandito ka. Paalisin mo na lang. Anong sabi ng Panginoon? But he answered and said, I am not sent unto the lost sheep, but unto the lost sheep of the house of Israel. Ako ay nandito, hindi para sa mga Canaanite woman. Ako ay nandito para sa mga Israel, sa mga taga-Israel. Mga Hudyo lang. Anong sabi ng babae? Anong sabi ng babae? Verse 25. Then she came and worshiped him, saying, Lord, help me. Kahit na sinabi ng Panginoon, Canaanite ka, di ba? Dapat wala tayong pag-uusap. Canaanite kay Hudyo ako eh. Doon ka.
Ako ay naparito, sabi ni Jesus, para sa mga Hudyo, hindi para sa inyo. Grabe yung sinabi ni Jesus, di ba? Ano sabi ng babae? She came. Nung sinabi ni Jesus yun, lumapit pa lalo yung babae, yumakap sa paa, lumuhod sa paa ni Jesus, at sabi niya, Lord, help me. Parang kulit ng babae, no? Mananaman yan. Ano sabi? Ito pa, mas bumigat pa yung reply ni Jesus. Verse 26. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Ito, tingin po kayo sa akin, Tagalogin ko para mas malaman nyo. Sabi ng babae, Lord, help me. Ano sabi ni Jesus? Ang tinapay na para sa mga Hudyo, sa mga anak ko, para sa kanila lang. Hindi ko pwedeng ibigay yung tinapay ng para sa anak ko, sa mga aso, nakagaya mo. Tinawag ng Panginoon Jesus, aso ka eh. And sa tradisyon ng Hudyo, pag tinawag mo isang tao na aso siya, filthy, madumi ang buhay, wala. Alam niyo naman yung aso. Diba? Diba? Alam niyo na yung feeling pag tinawag aso ka. Parang sa atin, tinawag mong hayop ka. Ganun kabigat. Lord, help me. Ang tinapay na para sa mga anak ko, para sa kanila lang. Hindi ko ito bibigay sa mga aso. Ano sabi ng babae? Verse 27. And she said, fruit. Totoo! Naaso ko! Lord, yet dogs eat of the crumbs which follow from the master's table. Oo, aso ko, Panginoon. Pero aso mo ko eh. I am your dog. At yung kinakain nyo sa table, kinakain ko yung mga tira-tira, yung mga nalalaglag. Akin na lang yun. Lord, kahit sana yung tira-tira na lang para sa akin. Basta bigyan niyo po ako ng kahit tira-tira lang. Kahit yung crumbs, mumu na lang yun eh. Alam mo, pag kumakain ka ng tinapay, nalaglag-laglag yung mga ano. Kahit yung mga crumbs na lang, Panginoon, basta makakain ako. Yun ang sense nun. Sabi niya, Panginoon, alam kong hindi ka para sa amin. Canaanite ako eh. But still, Lord, help me. Hindi, aso ka lang. Lord, aso ako. But I'm here. I am your dog. I am your servant. Kahit sana yung mga mumu na lang. Kahit spare nyo lang po. Diba? Kahit kakapiranggot lang. Basta mabigyan nyo po ko ng blessing. Ganun kakulit ang babaeng ito. Ano ang sabi ng Panginoon? Verse 28. And Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was healed from that very hour. And made whole from that very hour. Meron tayong ilang bagay na pagtitingnan po rito, mga kaibigan ko. Unang-una sa lahat, verse 22, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast. Siya ay isang cast-out woman. Listen, siya ay cast-out woman. Siya ay hindi dapat kinakausap ng mga Hudyo. Meron kasing division ng mga lahi noon. Hindi pwedeng lumapit ang Hudyo sa mga Samaritano. Hindi pwedeng lumapit ang mga Hudyo sa mga Moabites, Amorites, and Canaanites. Sabi ng Panginoon kasi yon. Sabi ng sa Old Testament, huwag kayong makikisama sa mga yan. Kasi baka sumamba rin kayo sa Diyos-Diyosan ng mga Canaanites. Sa kanila po galing ang Canaanite, ang mga Canaanite womans, ang lahi ng Canaan, diyan nagsimula ang pag-worship sa mga idols. Kaya wala talaga silang relasyon dapat dyan. So, sabi niya, Panginoon, ako po ay Canaanite. Wala ako dapat, sabi ng Panginoon, wala ka dapat pakikipag-usap dito. Ako ay naparito, hindi para sa iyo, kundi sa mga Hudyo. Marami sa atin ganun. Baka pumunta kayo rito, hindi na ako para dyan. Ano ako eh, Katoliko ako. Sumasamba na ako ng mga ribulto. Iglesia ako, Muslim ako. Di ako naniniwala sa Diyos. Marahil hindi ganon or pwedeng ganito. Sobrang dumi na ng buhay ko eh. Bakit mo ba inaaya sa Bible study na yan? Bakit mo ba inaaya dito sa church na yan? Wala na ako, tapos na ang Diyos sa buhay ko. I am too filthy. Napakadumi ko na. Likewise, this Canaanite woman.
But let me tell you, baka matagal ka na nagbabackslide. Matagal ka na lumalayo sa Diyos. Baka sumusuko ka na. Ayoko na, nahiya na ako. Sobrang dumi na ng buhay ko. You are lost. But Jesus is come to seek and to save that which was lost. Ina-acknowledge mo na ikaw'y nawawala. Ikaw ay malayo na sa Panginoon at sobrang makasalanan mo na. And Jesus Christ is for you. Naparito ang Panginoon para sa iyo. Huwag mo alisin ang sarili mo sa Panginoon. Jesus come to seek you. Hinahanap ka ng Diyos. Jesus Christ is come to seek you. Ang saya nung awit nung He came to me. When I could not come to where He was, He came to me. Kasi tayo mga tao, ayaw natin sa Diyos. Masyado tayong malayo, princess. Masyado tayong malayo sa Diyos. Masyado tayong ayaw sa Diyos, ayaw natin sa Kanya because He is too holy and we are too unholy. Ayaw natin lumapit sa Diyos. Alam ng Diyos yun, hindi natin kaya. Kaya sabi kanina, the Ten Commandments is, nandito ang Ten Commandments para turuan tayong tumingin sa Panginoon Kristo. Why? Because you cannot fulfill the Ten Commandments. Hindi mo kayang sundin lahat yan. Hindi mo kayang gawin lahat ang Ten Commandments. Sabi ng Galatians 3:24, the law is our schoolmaster to bring us to Christ. Yun ang simbolo na ikay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. Kung feeling mo sa sarili mo, you are too righteous and too holy, Jesus Christ is not for you. Until you acknowledge, I am a sinner. Hanggat sinasabi mo sa sarili mo, hindi, karapat-dapat lang ako kasi mabuti akong tao, Jesus Christ is not for you. Because Jesus is come to seek and to save that which was lost. He came to the sinners, hindi to sa mga righteous people. Sabi ng Panginoon, hindi na kailangan ng mga gamot, ng mga galing na. Sino kailangan ng mga gamot? Yung mga may sakit. Until you acknowledge, hanggat di mo sinasabi sa sarili mo, Lord, I am a sinner. I am full of sickness. May sakit ako, Panginoon. Sobra ko ng makasalanan. Lord, I need you. And Jesus Christ is already available for you. Just acknowledge Him. Marami sa inyo ayaw nyo tanggapin ng Panginoon. Why? Because for you, you are too righteous enough. Pakita ko sa inyo yung Ten Commandments. Isa pa lang, bagsak ka na agad. You are a sinner and you need a Savior. This Canaanite woman is pagan, sinner, filthy ang buhay ng babaeng ito. And yet He come, Lord, Thou Son of David. Alam niya na si Jesus lang pwedeng magligtas sa kanyang anak. And this comes to number 2. Ang sabi niya, and he cried unto him, verse 22, Lord, have mercy on me. O Lord, thou Son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. Meron siyang, number 2, meron siyang grabing senaryo. She has a dreadful case to plead. Meron siyang kaso. Ang anak niya ay sinapian. Sinukuha na siya ng maraming albularyo. Sinukuha na siya ng maraming manggagamot. Kaya lumapit siya, Lord, Ikaw na lang pwede magligtas sa anak ko. Have mercy on me. Baka sa tingin mo, baka may pinagpipray ka. Baka meron kang kaibigan or anak na pinagpipray. Sana masave na siya. Baka may classmate ka na, sana po maligtas naman ho ito, Panginoon. Baka meron kang prayer request. Baka meron kang anak, apo, na pinagpipray. Dinidemonyo na yung anak ko. Dinidemonyo na itong si apo ko. Dinidemonyo na itong kaibigan ko. Lord, kawaan mo naman siya. Sabi ng isang famous preacher, if I cannot talk Jesus Christ to a man, I will talk him to Jesus Christ. Kung hindi ko ma-share si Kristo sa kanya, kay Kristo ko na lang siya ikukwento. If something
Lord, pinagpipray ko tong anak ko na masave. Keep on praying. Keep on praying that your son, your daughter will be saved. Like this Canaanite woman. Kahit di siya karapat-dapat, Lord, save my daughter. For she is vexed with devil. Walang anumang mabigat na kaso kay Kristo na hindi niya kayang lutasin. Walang sakit na sobrang lala. Walang kasalanan na sobrang dilim na hindi niya kayang patawarin. Kahit sa tingin mo, hindi, sobrang na ako makasalanan. No. The blood of Jesus Christ is enough to save you. The blood of Jesus Christ is enough to cleanse you, para linisin ka at hugasan ka. Ang ginawa ni Kristo sa cross ay sapat na para ikay dalhin sa langit kung ikay mananampalataya lang sa Kanya. Hindi ka sobrang makasalanan para hindi ka maligtas. I am too sinner, Kuya John Paul. Ayoko na. And He is Jesus. Enough and able to save you. Faith is something you believe in. Faith is knowing that Jesus Christ is able to save you. Last Friday, ang Diyos ay kaya kang iligtas, dalhin ka sa langit. Yes. And also, baka ito, gigisingin ka nito. And also, Jesus is able to send you to hell. Kaya ka ng Diyos dalhin sa langit. Kaya ka rin ng Diyos dalhin sa impyerno if you will not believe on Him. Kung patuloy ka pagmamatigas sa mensahe ng Panginoon at pinapangaral sa inyo, young people, kung paulit-ulit tayong lalayo sa Diyos, ayoko. Alam niyo yung pag-i-invite sa inyo? Turning point ng buhay niyo. Yung pag-upo nyo ngayon Diyan pwedeng magbago ang buhay nyo kung maggagawa ka ng desisyon. This will change your life if you will make a decision. Come and listen. Okay, magpa-distract, mga kapatid. God is able to save you, and He is also able to send you to hell. Kung hindi ka susunod sa Kanya, kung hindi ka mananampalataya, kung titigasan mo parang leg mo, ayoko mananampalataya sa Kanya. Mas mahal ko ang kamunduhan, mas mahal ko ang alak, mas mahal ko ang sigarilyo, mas mahal ko ang Mobile Legends, mas mahal ko ang sanlibutan kaysa sa'yo, Panginoon. And He is able to send you to the hell. Kahit sino ka pa. At kahit sino ka pa, kahit sobrang makasanan mo, if you will turn your faith on Jesus Christ, He is able to save you also. Kaya ka rin nailigtas. Kahit sino ka pa. Like this Canaanite woman. Panginoon, ang anak ko, dinidemonyo na. Kayo na lang, Panginoon, ang pwedeng makapagpalaya sa kanya. There is difference between two, deliverance and exorcism. Exorcism is casting the devil out sa mga unbelievers. Deliverance, baka may kakilala kayong Kristiyano, dinidemonyo, na wala ng pag-asa sa kanya, na wala na siyang pag-asang maligtas. No? He needs deliverance. Only Jesus Christ can deliver you from that prison. Tagalogin ko. Kasi tayong mga tao, nung di pa tayo tumatalima sa Diyos, tayo ay nakakulong sa isang kulungan. Kulungan ng ating sarili at kasalanan. Na walang mapagpalaya sa atin. Maybe to some Christians, kayo nakakulong pa rin sa isang kasalanan. You are in a cage. Hindi ka makawala. And you need deliverance. Ano sabi ng John chapter 8? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Only when you acknowledge, hindi nakinig napakinggan ko yung totohanan, nakalaya, no. Acknowledge the truth. Acknowledge the truth. That will deliver you. Ewan ko ba't inaantok pa rin kayo? This message is for your life. This message is for your life. Number 3.
Punta tayo sa Mark chapter 7. Kasi yung, pare sa story din to, pero may sinabi si Mark dito na wala kay Matthew. Mark chapter 7 and verse 24. And from thence, he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into an house and would not have no man to know it, but he could not be hid. Sabi niya sa mga disciples, sa mga apostle, okay, dito ako sa bahay na ito. Isarado niyo yung pinto, ayoko nang merong mangingistorbo sa akin. Sabi niya. And then lumapit itong babaeng ito. Verse 25, for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit and heard of him and came and fell at his feet. Merong isang makulit na babae. Ito yung story niya kanina. So number 3, kahit na nakasarado ang pinto, he was shut up. Pero nagpumilit itong babae na ma-reach out si Jesus. Seems like impossible na ma-reach out ang Panginoon because the door is shut. Nakasarado ang pinto eh. Ayaw magpaisobo ng Panginoon. Sarado. And lumapit itong babae na ito, na Canaanite woman, at kumakatok, Lord, help me! Lord, help me! Ang anak kong babae, sinasabihan mo lang makapagpagaling sa kanya. Kayo na lang po ang may kaya. Lord, please naman, buksan niyo ang pinto. The door is shut. And yung babae, sige lang, katok lang. Maybe, meron kayong prayer na hindi masagot-sagot hanggang sa ngayon. Meron kayong pinag-pray na until now, walang sagot ang Panginoon. Anong sabi ng Matthew chapter 15? But he answered not a word. They will come in our prayers. Pray tayo ng pray, Lord. Ewan ko kung anong prayer nyo. Pray ka na pray, Lord, please help me. But there's not an answer. Walang sagot ang Panginoon. Titigil ka na ba? Titigil ka na ba sa pag-pray? No! Just keep on knocking. Just keep on praying. Matthew chapter 7, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Isang encouragement po para sa inyo sa nagpipray at may pinagpipray. Na walang sagot pa ang Panginoon hanggang sa ngayon. Just keep on knocking. Why? Because there's only one door to knock. Yes. Amen. Isa lang naman yung pintong kakatukin mo eh. Wala naman iba eh. Hindi naman marami alin ba rito. No, there's only one door to knock. At sa loob na nandun si Jesus. Maybe you're praying for financial need and there's no answer. Keep on praying. If you're praying for someone to be saved, sana ma-save na po ito. Ilang taon na po siya. Hindi na si-save. Ang magulang ko, ang family ko, ang kapatid ko, ang anak ko, ang apo ko. Ang tagal nilang ma-save, Lord. Ano ba wala ang sagot? Just keep on knocking and praying to God. Just keep on praying. Just keep on seeking the Lord. Huwag tayong mapagod sa pagpipray. Just come and beg God, Lord, have mercy on me. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, pero kakatok ako sa inyo. Para sa anak ko. Para sa kaibigan ko, masave sila. Nangyari na din sa akin yan sa inyo. Lord, please, si Jomari, nagsisimula pa lang ito. And to some of you, mga young people na lead through me, keep on praying for you. Lord, tagal masave ni Jomari. Inabot to ng ilang taon, isang taon halos, bago magsuko ng buhay sa Panginoon. Daming resistance. Maybe to some of you and also to you. Kaya, anong pangalan mo? Because I want to pray for you. Kahit nasarado ang pinto, walang sagot No. Keep on praying. Amen. There's only one door to knock. That door, Jesus Christ. Katok lang tayo. Yes. Like this Canaanite woman. Sarado ang pinto. But sabi niya, Lord, please lang. Wala na akong ibang pwedeng malapitan, kundi ikaw na lang. Alam niyo, sa point, pag meron pa kayong pwedeng salukan ng tubig, hindi kayo asa sa Diyos eh. Sabi ko nga sa mga magulang ko, alam niyo kaya ayaw niyo sa Diyos? Kasi marami pa kayong sinasalukang tubig. Ewan ko naintindihan niya yun.
Pero sabi ko sa kanila, kaya ayaw nyo sa Diyos, and to some of you, kaya ayaw nyo sa Diyos, kasi ang dami pang inaasahan eh. Kaya ayaw nyo magtiwala sa Diyos, meron ka pang pinagkakatiwala ang iba. Pero itong Canaanite woman na ito, wala na siyang pwedeng malapitan. Kaya lumapit siya sa Panginoon, kahit na sarado. Kaya ayaw nyo magtiwala sa Diyos ang buong puso, because meron pa kayong pinagtitiwalaan sa sarili ninyo. Kaya sabi ng Panginoon, alisin nyo muna yung sarili ninyo, and then come. Doon mo ma-appreciate ang Panginoon sa buhay mo. You will know that Jesus is all you need when Jesus is all you have. Malalaman mo na si Jesus lang ang kailangan mo. Pag si Jesus na lang ang meron ka. Amen. Ulitin ko. Malalaman mo na si Jesus lang ang kailangan mo, young people. Kapag si Jesus na lang ang meron ka. Balik tayo sa Matthew chapter 15. And malapit na mag-conclude. Anong sabi ng mga disciple? Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, verse 25, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it into dogs. Nagbigay ang Panginoon sa verse 26 ng isang mabigat na reply sa kanya. Ako ay para sa mga Hudyo lang, hindi para sa iyo. Hindi ko pwedeng ibigay ang blessing ko para sa mga anak kong Hudyo at ibibigay ko sa inyong mga aso. Anong sabi ng babae? Totoo, Panginoon, na ako ay aso. Okay? Truth, Lord, yet the dog eats of the crumb which fall from their master's table. Maybe this is my last point. Sabi ng Panginoon, ako ay para lang sa mga Israelita. At hindi ko pwedeng ibigay sa inyo, mga aso, ang blessing, no, na meron ang mga Hudyo. Oh, Lord, aso ako, but I am your dog. Yung dog doon, ibig sabihin nun, little puppy, sa Greek word, meaning servant. Do you know the Greek word of worship? Worship means, in the Greek word, licking of master's hand. Sa Greek word ng worship, baka di nyo pala mang-worship, ibig sabihin ng worship, pagsamba. Ang Greek word ng worship is pagdila ng aso sa kamay ng kanyang master. Pag di ka nag-worship kagaya ng ganung aso, hindi ka nag-worship ng tama sa Diyos. Ewan kung may aso kayo, ganun sila eh. Uuwi sila, kakawag-kawag na yung buntot, makikita ka pa lang. Ganun ang aso eh. Lalapit niya sa'yo. Pag nilapit niya yung mukha mo, didilaan ka nun. Pag nilapit mo yung kamay mo, diladilaan yung kamay mo. Pag di ganun yung aso niyo, tapon nyo na. Wala yun. Actually sa amin ganun eh. Pag meron kaming asong may tuta, di ba? Uwi ako sa bahay. May tuta. Aba yun, pagpasok ko, gumanon yung ngipin ng tuta. Ma, balik mo na yan sa mong kinuha yan. Balik mo na, kakagating ka lang yan eh. Pag laki ng asong yun, kakagating ka lang nun. Pero pag yung tuta pa lang, nakita ko first time. Ano na agad yung buntot, lapit na agad. Yan, ito ka sa bahay. Mabait eh. Di ba? Worship is licking the master's hand. Ganon yun. Pag nag-worship ka sa Panginoon na parang gusto mo siyang dila-dilaan. Sobrang siya. Gusto ko siyang matikman ng Panginoon. Gusto ko siyang malasaan. All I want is you, Lord. Kaya nga nalulungkot ang aso pag umaalis ka. Ay, di ko kaya. Di ko kaya eh. Di ba? Malungkot ang aso pag wala yung kanyang master, ang kanyang amo. Why? Because ang gusto ng aso, yung kalaro niya, yung kanyang boss, kanyang amo, kasama niya matulog. Yun ang gusto ng aso. When you worship Jesus, you are worshiping like a dog. Worshiping His master. Pag hindi mo, sa pag-worship mo sa Panginoon every Sunday or every day of the week,
Pag hindi ka na ng uhaw mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita. All I want is you and you only I want, Lord. My heart panted as the deer, panted for the rivers of water. Uhaw na uhaw ka sa Panginoon. Gutom na gutom ka sa Panginoon. Lord, I need you every day and every hour. That is worshiping God. Sabi dito, oo Panginoon, aso ko. But I am your dog. I am your servant. I am calm, Lord. Kahit na yung mumu na lang para sa akin, sige na, bigyan nyo lang po ako ng blessing. One story sa Bible din, yung babae na may sakit for 12 years. Sabi niya, si Jesus, kung mahawakan ko lang sana yung kanyang damit, gagaling na ako. There will come time in my prayer life, na sobrang makasalanan ko sa sarili ko na ayoko mag-pray. I come to the Lord and sabi ko, Lord, sobrang ko na makasalanan, Panginoon. Kahit huwag mo na akong kausapin, but I will talk to you. Kahit na sana, Lord, lalapit ako sa inyo, kahit mahawakan ko lang yung dulo ng damit nyo. Lord, kung ayaw mo na sa akin, wala akong pakailan, but I will come. Kahit hindi kayo para sa akin, Panginoon. I am your, aso ko, Panginoon, sobrang makasalanan ko na. But I will still come. Amen. Yes. I will still come. Kahit mahawakan ko lang yung dulo ng damit mo, Panginoon, lalapit ako sa inyo. Kahit wala nang sagot mula sa inyo, Panginoon, but I delight to come and to talk to you. Kausapin lang kita, Panginoon, yun lang pinakamasaya sa akin. I will come. Lalapit ako, Panginoon. Kahit dulo na lang ng damit ang mahawakan ko sa iyo, lalapit ako sa iyo. Kanina, ayaw ko nga mag-preach kanina, sabi. Diba? Hirap na hirap ako kanina magsalita because I feel too unworthy to myself. And yet, Lord, sabi ko, Panginoon, bakit ba ako andito? Bakit yung pa rin ako hinahayaan na nandito? Lord, alisin niyo na po ako sa gantong lugar. Because I don't feel deserving for this time. Lord, ayoko. Pero sabi ko, Lord, kahit dulo na lang ng damit ninyo, ang mahawakan ko, lalapit ako sa inyo. Kahit na sinusukuan ka na ng maraming tao sa paligid mo. Sabi ng mga apostle, paalisin mo na ngayon, Panginoon. Yung picture nilang mga apostle, mga kapatid na Kristiyano yun. Kahit sabi ng mga members ng church nyo, wala na yung pag-asa yan. Kalimutan ba? Wala na yan. Pero yung babae hindi tumigil. Kahit wala lang sa tenga niyang mapapakinggan. In her heart, in her ears, there is no voice to hear. But in her heart, there is something to believe. Meron pa rin siya sa puso ng paniniwalaan sa Panginoon. Kahit nasukuan ka na ng lahat ng mga kasama mo, kahit yung mga kasama mo dapat at mahal ka dapat, ayaw na sa'yo, come. Come. Kahit dulo na lang, Panginoon. Kahit mga mumu na lang, pakain nyo sa akin, Panginoon, but I need your blessing. Amen. Sabi ni Jacob, Lord, hindi kita iiwanan hanggat di mo ko papapalain. Yes. Inabot sila na magdamag. Hanggat di pa rin sila tapos, mag-usap ng Panginoon. Mag-wrestling ng Panginoon. Hindi ako titigil, Panginoon, hanggat di mo ako binibless. Sana ganun tayo kakulit sa Panginoon. Amen. Hey, sana ganun po tayo kakulit sa Panginoon. Lord, hindi pa pwedeng hindi ako malisisave. Lord, save me. Lord, I come and save me. May pinagpipray ako, Lord, ang tagal nito ng prayer na to. But Lord, I come. Kahit sobrang hirap na mag-pray, just come. Kahit mahawakan mo na lang yung dulo ng damit ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Kayo mga galing sa backsliding, come to the Lord and come back. Right. Kahit yung mumu na lang, mapakain sa inyo, just come. Lord, I am your dog. I am your dog. Oo, aso ko, Panginoon, pero I am your dog. Kahit yung mga crumbs na lang, ipakain mo sa akin, Panginoon. Okay lang sa akin, but you need to bless me, Lord. I'm begging for your presence, Lord. I need your presence in my life.
Lord, I need you. Sino kaya rito? Yung Kristiyanong magiging ganun ang mindset. Na wala lang ibang mas masaya sa kanya kundi ang Panginoon na lang. Dahil in our times, wala lang ganun mga klaseng Kristiyano. Because we are too entertained sa mundo na ito. We are too busy sa mundo na ito. And we not forget who is God. I do not need God. I am too righteous for myself. No. I want that all of us to this afternoon, nakakarinig na mensahe ng Panginoon. Sabi ng babae, truth, Lord, I am a dog, but I am your dog. Kahit na yung blessing niyo po sa Israel para sa kanila lang, at kami mga Canaanite, yung kayo kumakain po sa table ng mga Israelita, at ako, Canaanite, aso lang ako, Panginoon eh. Pero kinakain ko kahit yung mga tapon-tapon nyo na lang. Lord, kahit yung mga tinataran niya lang, Panginoon, ibigay niyo sa akin, but I need you. Gusto ng Panginoon yung ganong klaseng uhaw sa Kanya. Wala na pong ganon na Kristiyano ngayon. Wala nang ganong klaseng Kristiyano na uhaw sa Panginoon. Because we are too full of ourselves. We are too full of our righteousness. Punong-puno tayo na ating mga sarili po, mga kapatid, mga kaibigan. Wala nang tunay na pagkauhaw sa Diyos. Wala nang tunay na pangangailangan sa Diyos. Because we are too full of ourselves. Sana meron ma-produce ditong isang Kristiyano. Kaya sabi ko kanina, this message is for a specific person who are sitting right now. Ito ay para sa iyo. Kung ikaw na lang ang lalapit sa Diyos, kung ikaw na lang ang Kristiyano, wala nang ibang sumusunod sa kasama mo, wala nang ibang sumasama sa iyo, wala nang nag-i-encourage sa iyo, wala nang sa iyong nagtutulak, sumama ka. No. Dapat ang prayer mo, Lord, kahit dulo na lang damit mahawakan ko, sasama pa ako sa iyo. Kahit dulo na lang. To those of you, I will close. To those of you na mga hindi pa Kristiyano, you need Jesus Christ as your Savior. Do not exclude yourself. Ay, mga Katolik, wala na ako. Wala na akong saysay. Iglesia ako, Muslim ako. No. You are lost. Alam mo ba saan pupunta? Alam mo ba sa patungo ang buhay mo? Hindi mo alam. Yes, you are lost. And Jesus Christ is come to seek and to save that which was lost. Amen. And right now, you are sitting there. Narinig niyo ang mensahe ng Panginoon. Canaanite woman siya, pero lumapit siya sa Panginoon. As long as you are lost, as long as you are a creature, ang sabi ng Panginoon, preach the gospel to every creature. Creature ka ba? Yes. And the gospel is for you. You need Jesus Christ in your life. You need Jesus Christ, Trixie. Abigail, you need Jesus in your life. Because in Jesus Christ only you will find salvation. In Jesus Christ, you will only find way to the Father. Hindi na yung pagpunta sa langit. Sana kung pagpunta sa langit ang usapan, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the heaven but through me. No. The real issue is, no man cometh to the Father but through Him. Ang purpose si Jesus Christ why He come, para ma-restore ang iyong relationship na nasira sa Diyos Ama. Jesus Christ come to reconcile you from the Father. At walang ibang magre-reconcile sa iyo, kundi sa pangitan lang ni Jesus. Turn your faith on Jesus Christ, and you will have peace in God through Him. We are justified by faith. We are justified by our faith in God. And to those Christians, may pinagpipray kayo sa Panginoon, ang hirap sumagot ng Panginoon sa atin. Sabi niya, He answered not a word. Jesus Christ did not answer, but He keep on knocking. But she keep on knocking, Lord, save me. Lord, help me. Lord, I come. Baka meron kayong prayer request na hindi pa rin sinasagot for many, many years. And right now, come to the Lord. Keep on knocking because there is only one door to knock. Isa na naman yung pintong kakatukin mo eh. Pintuan ng Panginoon lamang. Continue ang knocking on God
Katok lang tayo. Katok lang tayo. Binuksan ka ng pinto. Sabi niya, ano, aso ka? Yes, Lord, I am a dog. But I am your dog, Lord. I am your servant, Lord. Kahit na crumbs na lang, ang ibigay niyo po sa akin, okay lang. As long as we have relationship together. Kahit na doon na lang ako sa gilid, Panginoon. Last word. Mas gugustuhin ko, pinaka mababa sa langit, kaysa nasa impyerno ako. I will rather be least in the kingdom of God than to be in hell. Nice. Kahit ikaw yung pinakamahirap sa langit, huwag ka lang mapunta sa impyerno. Huwag tayo magmalaki sa sarili natin. Humble yourself before God. Humble yourself before God. Submit yourself before God. This message is for you. Let's pray. Dear Heavenly Father, salamat po for this time that we have. This message is specifically for a person right now. May you talk to that person, Panginoon. May you speak to her heart, to their hearts. May your word be like a sword that will pierce to the heart of the hardest soul. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, sa mga Kristiyano ngayon, to live the life of faith. Sabi ng Panginoon doon sa babae, O woman, great is thy faith. Kailan pa kaya, Panginoon? Sino kaya rito ang pwedeng sabihin ng Diyos sa kanya? Servant, Christian, Baptist, great is your faith. Pwede bang sabihin ng Diyos sa iyo ngayon yan? Lady, man, boy, girl, Kristiyano, great is your faith. Pag tumingin ng Diyos sa atin ngayong oras na ito, pwede niya bang sabihin sa atin, great is your faith, Jo Marie. Great is your faith. Oh, baka tayo sabihin ng Diyos, O ye of little faith. Baka sobrang liit ang pananampalataya natin. Let our prayer, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Lord, yes, we are dogs. We are Gentiles. We are Asians. Lord, have mercy on us. Yes, kami, walang pakikipag-usap sa inyo noon because we are Gentiles. Your blessing is for the Jews. Yet, Lord, we are dogs. Yet, Lord, kami pa lumalapit sa inyo. We are your servant, Lord, in the grace of your love and Jesus, through Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na i-increase pa ang aming pagpipray, aming pong faith na paglapit sa inyo, Panginoon. And these new believers and these unbelievers pa na nandito, mga bisita po namin, I hope you will give them grace enough to repent and turn their faith on you. For this all I pray, in Jesus' name, amen. Thank you po, and sir, word. Okay, bago tayo.